left hook. What about three by Canelo? What in the... Whoa, what the... Hold up. I got you. We had one of the traitors fall into our laps here, and it is chaos at ringside. It's a bad spot. Bad spot for everybody. You keep Canelo from resetting his feet, then you have... The current undefeated WBO welterweight champion of the world, introducing Terrence Bud Crawford. And defending unified super middleweight champion of the world, introducing Saul Canelo Alvarez. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we go to the scorecards. We have a unanimous decision. Max DeLuca both score the bout 118 to 109. All three in favor of the winner. He is still undefeated. World Terrence Bud Crawford. He's in the 140-pound weight class where Crawford owns a title belt. Many expect him ultimately to move up to the more glamorous welterweight division. He's not going to have his way. He's not going to be able to be comfortable the way that everyone else has allowed him to be comfortable. This is the big test. Now the test is coming, and we'll see what happens. I truly believe, that, anything can happen in boxing, you know what I'm saying? And Terrence Crawford is a legend. He's a great fighter. Has Canelo even been hit half as hard as you can hit him? I don't think so. There's nobody that he's been in the ring with that's going to hit him as hard as I'm going to hit him. So, a long time. He has the speed, the power, and like I said, the know-how, the ring generalship. He has all the tools, of a great fighter. No, it's okay. Mananakaut lamang si Terrence Bud Crawford. Ito po ang sinasabi ng ilang mga Mexican boxing fans sa nalalapit na sagupaan sa pagitan nitong si 2-division undisputed world champion Terrence Bud Crawford at pound-for-pound king at undisputed super middleweight world champion na si Saul Canelo Alvarez. Dahil sa hindi nga daw umubra ang lakas ni Crawford para pabagsakin ang kanyang nakalaban noon na Russian fighter na si Israel Madrimov. Ito ang ginawang basihan ng ilang mga boxing fanatic para sa gayon nga po ay sabihin na hindi ubra ang bigat ng suntok nitong si Crawford para pabagsakin si Canelo. Pero hindi po kasi madaling sabihin yan mga idol Sa kadahilan ng matibay din talaga ang Russian fighter na ito at maaring tumalab kay Canelo Alvarez ang bigat ng suntok ni Terrence Crawford. Ngayon mga idol alam nyo po ba na maraming nagsasabi noon na malabo pa sa sabaw ng pusit na matuloy ang laban ni 2-division undisputed world champion Terrence Bud Crawford at Saul Canelo Alvarez. Dahil sa ayaw din po kasi noon itong si Canelo Alvarez na makalaban ng buksingerong katulad nitong si Crawford na isa pong napakahusay na buksingero at may kakaibang kakayahan sa pagtalo ng mga kalaban. Kaya kasi nitong si Crawford maging switch hitter o yung tipong nagpapalit-palit ng stance para lituhin ang kalaban. May isang suntok din po itong si Crawford na kaya pong tumibag ng kalaban sa isang birahan lamang. Kaya dahil sa kakayahang ito ni Crawford ay kaya naman walang nakapag-iisip noon ng mga boxing analyst na matutuloy ang nasasabing laban ni Terrence Crawford at Canelo Alvarez. Kaya lamang ay nang magsimula na po kasing pumagit na ang pera na pwedeng kitain sa laban ay doon na po na planchado ang laban sa pagitan ni Crawford at Alvarez na kung saan po sa ganap na ika-12 ng Setyembre mga idol ay magaganap na po ang masasabi po nating pinakamalaking laban ngayon sa boxing. At ito na nga ay ang laban sa pagitan ni Terrence Crawford at Canelo Alvarez na pinamagatang The Fight of the Century. Marami po mga boxing fans ang umaantabay sa malaking laban na ito ni Crawford at Canelo na kung saan po itong pinakamabigat na laban para kay Crawford at Alvarez. Ang dalawang ito ay namamayagpag sa kanilang mga dibisyon. Kaya naman mga idol ay masasabi natin na wala pong makapagsasabi sa kung ano nga ba ang kalalabasan ng laban na ito. Pero kung atin po kasing sisilipin sa kung sino ba talaga ang yamado sa laban ng dalawang ito, ay masasabi ko po mga idol na bahagyang nakalalamang itong si Canelo Alvarez. Bakit kanyo? Dahil sa kaya kasing tumanggap ng mabigat na suntok nitong si Canelo, na kung saan natatagalan nito ang suntok ng mga boksingero na nagmula sa light heavyweight division, at natagalan din po nitong si Canelo Alvarez ang makipagbunuan sa tinatawag na halimaw noon sa middleweight division na si Gennady Triple G Golovkin.
Pero hindi din naman po kasi natin inaalis ang malaking posibilidad na baguhin ni Crawford ang naitatala sa laban dahil sa hindi din naman kasi pipitsugin na boksingero at kampiyon lamang itong si Crawford. Ito ay dahil sa siya lang naman ang kauna-unahang naging isang ganap na 2-division undisputed world champion dito sa 4 na pinagsasamang mga titulo. Ngayon po mga idol, ano sa tingin nyo? Kaya ni Crawford pabagsakin itong si Canelo Alvarez? I-comment nyo na po ang inyong magiging komento mga idol para sa gayon ay atin yung mapag-usapan dito sa ating comment section. At bago po natin masaksihan ang laban ni Crawford at Canelo, ay ihahain ko muna po sa inyo ang 3 sa mga naging hagdan na laban ni Canelo Alvarez para hubugin ang ganyang kakayahan. Unahin na po natin ang laban nito sa kapwa undefeated na si Gabriel Martinez na mayroong kartada na 17 panalo walang talo at may 12 na knockout dito sa kanyang 17 na ipanalo mga laban. Maganda ang laban na ito mga idol dahil sa dito po kasi nasubok ang katatagan ni Canelo Alvarez. Matatalim at umatikabong mga malalakas sa suntok ang binabato ni Canelo para sa gayon ay diktahin at takutin agad ang gusto ang kanyang kalaban. Halimaw na Canelo Alvarez ang nagpapakilala dito sa harapan ng kanilang mga kababayan na kung saan ay parabang gusto nitong kainin ng buo ang kanyang kalaban. Stamina, power, at mga malalakas na kombinasyon. Ito ang ginagawa nitong si Canelo Alvarez para durugin ang kalaban. Sa laban na ito ay makikita ang layo at ang agwat ng kakayahan ni Canelo dito sa kanyang kalaban. Hindi din binibigyan ng tsansa ni Canelo na makakuha pa ng round ang kanyang kalaban. Ito po ay dahil sa matitinding pressure po talaga ang ginagawa ni Canelo para durugin ng husto si Martinez.
Sa huli ay nanalo si Canelo via stoppage dahil sakat na natamo ni Martinez. Ito ay dahil sa tatalim ng mga suntok na binabato ng isang Canelo Alvarez na nagresulta sa pagkapunit ng mata nitong si Martinez. Sunod naman natin mga idol ang sunod na mabigat na laban ni Canelo Alvarez nung siya ay nagsisimula pa lamang, kung saan ay nakakalaban niya rito mga idol ay itong kapwa niya ulit na Meksikano at ito ay si Miguel Vasquez. At katulad din po ng nauna ay dalubyo din ang sinapit ni Vasquez sa malalakas na kombinasyon nitong si Canelo Alvarez na talaga namang pumuipinsala sa tuwing ito'y lumalapat sa katawan ng kalaban. Bagamat nag-iisang dominanteng boksingero itong si Canelo, ay hindi rin po basta-basta ng boksingero lamang ang nakaharap ni Canelo dahil sa nakikipagsabayan din po kasi ito sa tuwing si Canelo Alvarez ay pumapasok sa kanyang depensa. Makikita po rito ang pagiging makisig na boksingero ni Canelo at ang lakas ng mga suntok nito na talaga namang nagbibigay pinsala kay Vasquez. Bagamat bagito pa itong si Canelo sa pagkakataong ito, ay hindi kasi itong naging dahilan para mamamagitan sa laban ang mas eksperyensado niyang nakalaban.
Grabe ang suntok na pinapakawala ni Canelo Alvarez na kahit sobrang lalayo ng mga pinanggagalingan nito ay nagagawa pa rin maipatama ng maayos itong si Canelo ang mga suntok niya na ito na naging dahilan kung bakit mas nagiging maingat itong si Vasquez sa pag-deliver ng pressure kay Canelo Alvarez.
Nanalo pa rin si Canelo via unanimous decision dahil sa mas marami kasing naipapatama na suntok si Canelo at mas madidiin din ang mga suntok na kanyang pinapatama sa kanyang kalaban. Isunod naman po natin mga idol ay ang kauna-unahang laban ni Canelo Alvarez sa bansang Amerika.